Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay may nagtatanong sa akin, Sir, ang second batch po ba na may date of contingency na 16 to 31st of the month ay posible po bang ma-delay ang crediting schedule nito or maging delay ang pagpasok sa aming mga pensyon sa aming ATM? Ganito lang po ang aking masasuggest po sa inyo. Kahapon po ay may mga pensioners na napasok po ang kanilang pension sasabi sa email nung aking binavlog. So nagkaroon po ng pension ang kanilang ATM. But suddenly ang iba naman ay hindi pa nakatanggap. So ang mangyayari, sana'y maayos na ang technical issue at hindi na madamay ang mga second batch na ma-delay ang kanilang pensyon. Pero kung mayroong mga pensioners dito na hindi pa talaga nakuha ang kanilang March at saka April, it's time for you to go to the near office of SSS para po i-double check ang inyo pong status. Baka po pinutulan na kayo ng pension for any reasons, for any violations po na inyo pong nagawa. Kasi po mayroon pong kinakailangan i-comply nang sa gayon po makatanggap kayo ng pension buwan-buwan. For example, ang pwede nating makakatanggal ng pension is yung hindi pag-comply ng AKOP. So, sino-sino lang po ba yung mga mag-AKOP? Yung mga 8 years old and above. So, kailangan niya sila magpa-AKOP nang sa gayon po ay i-update po sa database ng SSS ang kanilang status. Kasi mayroong mga SSS pensioners na hindi nagpapa-AKOP kahit na need nila magpa-AKOP na notify sila ni SSS. Sa kanila na sanay sila na okay lang man siguro hindi yung AKOP. Dahil noong nakaraang taon may naibalitang mga hindi nag-AKOP pero nakatanggap. May mga patay na pero nakatanggap. Meron mga ganyan. At ngayon naman, siguro nag-update ang system ni SSS at kinakailangan nyo pong i-update doon kung hindi nyo pa talaga natanggap ang inyo pong pension. Nang sa gayon po ay hindi na kayo mag-alala kung ano man ang nangyari po sa inyo pong pension. So, kung hindi nyo talaga natanggap, iyon po ang gagawin ninyo. Pumunta kayo sa SSS at alamin ang status, alamin ang mga pwedeng maging rason kung bakit kayo natanggalan or hindi pa na-credit ang inyong pension. I hope that helps. Thank you so much.